kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin, ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na alibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinilang ng Diyos, itinilaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihiling na kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihiling na kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong ipinangako, yamang nakita na ang aking mga mata ang iyong pagliligtas, na ihahanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Mag-New Year na po, no? Maraming bibili ng kanilang pailaw o mga paputok. At naalala ko palagi yung lola ko, no, tuwing New Year, no? Pag may malakas na paputok, no, agad niyang sasabihin, "Jesus, Maria, Josep," no? Pag ginugulat siguro natin ang ating mga lolo at lola, ganun ang kanilang expression, no? Jesus, Maria, Josep, no?
Mga kapatid, ang buong simbahan ngayon ay ginugunita ang banal na pamilya ni Jesus, kung saan andun si Jose, si Maria, at si Jesus. Ang ating simbahan din ay binibigyan tayo ng mahabang panahon, mahabang araw upang pagnilayan ang Pasko. No? Pasko pa po ha. Usually, ang Pasko ay mag-i-end sa first week of January on the first Sunday or on the Epiphany Sunday. Kaya meron tayong mahabang pagninilay sa Pasko dahil napakahalaga ang mensahe ng Kapaskuhan. Napakahalaga ang misteryo ng Pasko. Kung titingnan niyo po dito sa left ko, doon sa Belen, no? Andun si Jesus, si Jose, at si Maria. At lahat ng nandun sa Belen, saan nakatutok? No? Saan sila nakatingin? Lahat sila nakatutok sa batang Jesus. Mga kapatid, sa pagninilay natin sa Belen at sa paggugunita natin ng araw ng banal na pamilya ni Jesus ngayong araw, tayo'y pinaalalahanan ng selebrasyong ito na ang buong pamilya ay dapat ialay natin sa Diyos. Ang ating pamilya ay dapat nakatutok kay Jesus. Wala pang magsasabi sa akin, Father, sinungaling ka. Sinungaling ka pag sabihin mong, the family that prays together stays together. Mga kapatid, tayo'y pinaalalahanan na isang pamilya, no? Ang ating buong pamilya, paghariin natin ang presensya ni Kristo. When God is the center of our family, when Jesus becomes the center of our family, just like Joseph and Mary, the family of Jesus, kahit anumang problema, unos, sakuna ang dumating sa atin, hinding-hindi tayo matitinag. Dahil ang sentro ng ating pamilya ay ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang sentro ng ating pamilya, ang nag-unite sa atin, ang ating pananampalataya kay Kristo. Kaya po sa selebrasyong ito, ialay po natin ang ating pamilya sa Diyos. We spend time together as a family to pray, to put God first, and other blessings will follow in our family. Mga kapatid, dumulong tayo kay Mama Mary, dumulong tayo kay San Jose, no? Na naway iakay niya ang ating mga pamilya, our individual families to Jesus. Dalhin niya tayo kay Kristo, no? Na ang buong buhay natin ay may alay natin sa Kanya. There is joy when God is the center of our family. Wala po tayong dapat ikatakot kung anumang hamon ang ibibigay sa atin ng 2024. Dahil alam natin, si Jesus ang pundasyon ng ating pamilya. We put God first, and blessings will follow in our family. Amen. Please stand. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, nawa ang buhay naming maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay Sarah mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas. Sa amin ay magbibigay buhay, o Jesus naman didigtas. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay Sarah mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tungwayan ng mahal na Berhe at ni Jose, sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alagan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mubuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son,
the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angels sing beneath the sky, proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pinapaalalahanan po ang mga nagsisimba pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabangan sa piging ng banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas sa mga pamilya, o Panginoong Diyos, kasiyahan ng iyong mga biyaya ang mag-anak na naririto na nagtitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain sila lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsilala, at bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.